Hello po mga ka-OFW sa Bahrain Vlog dyan. Andito po ako ngayon sa Egypt. Party po siya ng Africa. Naakala ko po noon ay hanggang libro lang po ang aking maririnig dito o mababasa ko ang mga tungkol sa Egypt. Kaya maraming salamat po sa taas sa chance na ako'y napunta dito. Ito nga po ang una kong napuntahan, ang tinatawag po nilang pyramid. Kaya guys, tara na po. Ang mga pyramids ng Ehipto ay sinaunang mga hugis piramideng gawa sa bato. Umabot sa 138 pyramids ang natagpuan sa Ehipto mula noong year 2008. Karamihan sa mga pyramid na ito ay itinayo ng mga sinaunang Egyptian bilang isang libingan para sa kanilang mga paraon at kanilang mga reyna noong mga panahon ng luma at gitnang kaharian ng Ehipto. Ang tanong, anong pyramid ang pinakamalaki na naitayo ng mga sinaunang Egyptian? Well, ang pinakamalaki at pinakatanyag sa lahat ng mga piramide na naitayo ng mga sinaunang Egyptian ay ang Great Pyramid of Giza. Ito ang pinakamalaking piramide ng sinaunang Ehipto at libingan ng paraon ng ika-4 na dinastiya ng Ehipto na si Khufu. Ang base ng pyramid na ito ay sumasakop sa higit 13 hectares at ang mga gilid nito ay tumaas sa isang anggulo na 51 degrees at higit sa 755 na talampakan ang haba nito. Ang pyramid na ito rin ang nanatiling buo mapa hanggang ngayon. Ito ay itinayo noong ika-26th century BC sa loob ng 27 years. Pangalawang tanong, anong pyramid ang pinakaunang naitayo sa Ehipto? Well mga kapatid, ito po ay ang Pyramid of Djoser. Ayon sa mga eksperto, ang pyramid na ito ay itinayo noong 2630 BC. Ayon pa sa kanila, ang pyramid na ito ang pinakaluma at pinaka-iconic na pyramid sa mundo. Matatagpuan sa Saqqara, Egypt. Ito ay itinayo para libingan ni Paraon Djoser. At pangatlong tanong naman mga kapatid, anong pyramid ang huling naitayo sa Ehipto? Ayon pa sa mga eksperto, ang Pyramid of Menkaure ay ang pinakabata at pinakahuling pyramid na naitayo sa Ehipto. Ipinatayo ito ng paraon na si Menkaure sa pagitan ng 2532 at 2515 BC. Ito ang pinakamaliit sa tatlong pangunahing pyramids ng Giza sa Ehipto. Could you believe it? This is wild. If you cut in place 10 stones a day, it would take you 664 years to make the pyramid. There's 2,300,000 stones in the Great Pyramid. There's some real problems with the actual physical limitations of the size of these obelisks, where they're cutting them in the mountains and they have to move them hundreds of miles. Like, how are you getting them out of the mountains? Like, what are you doing? This is like 2,000 tons. That's impossible with all the technology we have. It's very likely that the entire world experienced a cataclysmic disaster around 11,800, 12,000 years ago, somewhere in that range, and it knocked us back into the Stone Age. But those people who were around before that were probably more sophisticated than we are. We just have a hard time imagining that, because we don't have any evidence of it. This is beyond our imagination and explanation at the present time. We're thinking of technology only as technology that we've implemented, like these microphones and cell phones and shit. But it's possible there was a completely different branch of technology, and they had figured out something that allowed them to manipulate enormous. Ang Pyramids of Giza, isa sa 7 wonders of the world, isang archaeological masterpiece, isa sa pinaka-impressive na structure na nagawa ng tao, isa sa pinakakilalang landmark sa buong mundo. Sa matagal ng panahon ng pag-aaral dito at sa pagiging moderno ng ating teknolohiya, hindi pa din natin alam ang lahat ng katotohanan sa likod ng structure na ito. Paanong hinila at binuhat ang malalaking batong ito? Anong klaseng semento ang ginamit sa pagdikit ng mga bato? Bakit perpekto ang pagkakahanay nito? Walang katapusang mga tanong, mula sa misteryo hanggang katotohanan. Pag-usapan natin ang isa sa pinakakamanghamanghang paksa sa mundo, ang misteryo ng Egyptian Pyramids. Paano ito ginawa? Magsimula tayo sa pinaka-common na tanong sa pyramids. 10 to 15 years, yan ang estimate ng mga eksperto sa tagal ng paggawa ng pyramids. Ang engineering skills sa paggawa nito ay kahanga-hanga, kaya't kahit ang mga scientists ngayon ay hindi sigurado sa kung paano ginawa ang mga pyramids. Ang alam natin ngayon ay ang mga gumawa ng pyramids ay hindi ang nakagawi ang paniniwala ng mga alipin, kundi sila ay mga skilled at malalakas na Egyptians.
Ang estimate ng dami ng manggagawa ay 14,000 to 40,000. Isipin mo na lang na sa Great Pyramid pa lamang ang estimate ay meron na itong 2.3 million limestone block, 8,000 tons ng granite, at 500,000 tons ng mortar. Dahil dito, hindi katakatakan tanungin natin kung paano na-move ang ganito kadaming materials at kung paano ito nilagay sa kanilang mga pwesto. Kung saan ang ibang mga bloke ay kailangang iangat sa taas ng 450 feet. Ang mga bloke ay nanggaling sa isang malapit na quarry. At ayon sa tradisyon ng Ancient Egypt, ang pagputol sa mga bato ay sa paraan ng pagpukpok ng basang kahoy sa mga cracks ng bato. At habang nag-aabsorb ng tubig ang mga kahoy, nag-i-expand ito na nagdudulot ng pagbiyak ng mga bato. Kapag nahati na ito, gumagamit sila ng bangka at mga pampalutang upang matransport nila ito sa Nile River papunta sa building site. Sa ngayon, yan ang pinaka-acceptable na theory kung paano dinala ang mga materials papunta sa building site. Pero hindi pa din yan may papaliwanag kung paano ginawa ang pyramid. At huwag nating kalimutan na ang ibang mga bato dito ay 70 tons ang bigat. At ang karamihan sa mga bato ay may bigat ng humigit kumulang 2.5 tons. Ang mga modern cranes ngayon ay hindi bumubuhat ng more than 20 tons. So paano nila ginawa yon noon? Dalawang teorya ang meron sa ngayon. Una, gumamit daw sila ng mga wooden ramp upang paglagyan ng mga batong ito bago hilahin. Ngunit habang tumataas na ang pyramid at sa bigat ng mga batong ito, bagamat hindi imposible, malamang ay hindi na applicable ang theory na ito. Ang pangalawang theory ay mas katanggap-tanggap sa nakakarami. Ang mga bato ay pinapalutang sa tubig gamit ang mga flotation device papunta sa taas. Napakasimpleng isipin ngunit hindi madaling gawin. Magandang tingnan sa diagram at video presentations ngunit huwag nating kalimutan ang bigat ng mga blocking ito. Ang puwersang gagamitin sa pagbukas at pagsara ng shafts ay napakalaki. Pati ang pag-waterproof ng waterways na ito ay unimaginable at wala ding matinding ebidensya na magpapatunay sa teorya na ito. Ikaw, sa tingin mo, paanong ginawa ang pyramid?